Magandang araw sa iyo. Kumusta ka? Alam mo, napapansin ko, at siguro ikaw din, yung pressure ngayon. Ano? Yung parang kailangan laging kitang-kita ka, laging napapansin, para masabing umangat ka sa trabaho, sa buhay. Oo, grabe. Pero teka, paano kung yung mismong pagpupumilit nating mapansin, yung pala yung humaharang? Base kasi dito sa mga material na pinag-uusapan natin, parang may tension, 'di ba? Sa pagitan ng self-promotion at saka nung ideya ng ano nga ba 'yun? Pagtitiwala sa tamang panahon. Divine timing. Tama, tama. Malaking tension yan ngayon. So ang goal natin ngayon, himayin natin yung mga key ideas mula sa mga source na to. Titingnan natin, ano ba yung mga sinasabing panganib pag masyado tayong, alam mo nga, nagmamadaling mapansin versus dun sa konsepto ng parang pag-asa sa isang mas mataas na proseso. Yung tinawag na divine positioning. Oo. Divine positioning. Importante yan. Titingnan natin para sa iyo, ano ba talaga yung mas matibay na pundasyon para sa tunay na pag-angat. Yung pangmatagalan. Okay, simulan na natin to. Sige, game. May isang tanong nga dito agad sa material na, alam mo yung nakakuha agad ng atensyon ko. Sabi, naranasan mo na bang makita ng taong parang ang bilis-bilis umangat? Oo, parang rocket. Yun nga, pero parang mas mabilis pa yung pagbagsak. Madalas parang konektado to dun sa grabe yung desire na makilala agad, di ba? Yung uhaw sa recognition. Mhm. Uhaw talaga. Minsan desperado pa. Para mas maintindihan natin kung bakit ganito katindi tong usapin na to ngayon, kasama natin ang ating expert speaker. Bakit nga ba? Sa tingin mo, parang mas matindi ang pressure na to sa kasalukuyan? Salamat. Napakapanaon talaga ito. Kasi gaya ng sinasabi dyan sa mga source mo, nabubuhay tayo sa isang kultura na, grabe, sobrang taas ng pagpapahalaga sa visibility. Sa imahe, sa numero. Oo, sa imahe, sa followers, gaano kabilis ka umangat, yung mga personal branding, strategic networking, marketing yourself, parang ito na yung mga, kumbaga susi sa tagumpay. Parang gospel na nga halos. Parang ganun na nga. Pero ito yung babala ng mga material na to. Kapag yung diskarte na natin, yung pagpupumilit, ang pumalit na sa pagtitiwala sa gabay, sa mas mataas na plano, Ah, at kapag yung pagmamadali ang pumalit sa pagpapakumbaba, sa paghintay sa tamang proseso, may nawawala. May mahalagang nawawala sa equation at madalas, yun pa yung pinakaimportante. oo nga. Kasi ang sukat natin madalas yung nakikita lang sa labas. Di ba? Ilang likes, gaano karaming palakpak, ano yung titulo mo. Akala natin basta mabilis ang usad, okay na. Pabor na sa atin yun. Yun nga. Pero dito pumapasok yung tanong sa mga source mo. Ito bang visibility na to? Ito ba talaga yung katumbas ng tunay na halaga o ng destiny raw? O baka illusion lang? Dito ngayon, pumapasok ang isang medyo sabihin nating radikal na idea. Galing ito sa kasulatan, specific sa Psalm 75:6-7 na nabanggit din sa mga source mo. Ah, okay. Ano yan? Ang sabi doon, basically, ang pagtaas daw, yung promotion, hindi yan galing sa silangan, sa kanluran o kung saan man dito sa mundo. Hindi galing sa connections o sa effort lang natin. Hindi raw, primarily. Kundi, galing mismo sa Diyos. Siya lang daw ang may kapangyarihang magtaas at magbaba. Ito yung pinagbabatayan ng konsepto ng divine positioning. Yung Diyos mismo ang maglalagay sa'yo sa tamang pwesto, sa tamang oras. Divine positioning. Para sa self-promotion, yung pag-angat na gawa lang ng sariling diskarte, ng ambisyon. Mas matibay at pangmatagalan. Paano? Anong kaibahan sa tibay ng pundasyon? Oo, ito yung crucial point na binibigyan diin sa sources mo. Kapag Diyos daw ang naghangat sa'yo, walang sino man, tao man o pangyayari ang makakapagpapabagsak sa'yo mula doon. Secured ka, kumbaga. Wow. Okay. Pero kapag sarili mo lang ang nagangat sa sarili mo, gamit lang ang sariling galing o connections, yung mismong tagumpay na yon, yung platform na itinayo mo, pwedeng maging napakarupok. Parang mabilis masira. Oo, madaling gumuho.
yung mismong pag-angat mo, yun pa yung pwedeng maging sanhi ng pagbagsak mo. Ito yung paradox na tinatawag. Interesting paradox. At may isang example na laging lumalabas sa sources mo para dito, di ba? Si Joseph. Si Joseph, oo, classic example. Kilala natin yung kwento niya. Matalino, may pangarap, pero grabe yung pinagdaanan. Ipinagbili ng mga kapatid na pagbintangan, nakulong nung matagal. Grabe nga. Pero ang interesting, ayon sa analysis ng sources mo, hindi niya raw ginamit yung mga paghihirap na yon para, alam mo yun, ipromote ang sarili. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya naghanap ng kakampi para iangat sa palabas. Tama. Napaka-relevant ng example ni Joseph dito, no? Kung susuriin natin yung tinatawag sa sources mo na positioning service, yung proseso ng paghahanda sa kanya, may mga phases ito eh. Hindi lang basta trials. May mga yugto. Parang stages. Oo, parang mga specific na training grounds, kumbaga. Hindi lang basta pagsubo. Okay, sige, himayin natin yan. Ano yung mga yugto na yon? Una, tinawag itong ang hukay, the pit. Ito raw yung time ng brokenness, yung pagtanggal ng pride. Naalala mo yung coat of many colors niya? O yung makulay na balabal. Yun, nawala yun. Simbolo ng paboritismo at siguro kaunting kayabangan din. Sabi sa source, hindi ito parusa kundi paghanda, parang divine laboratory kung saan natututunan yung total dependence sa Diyos. Hindi sa sariling galing. Hindi sa sariling galing, hindi sa connections. Dito raw tinuturuan yung puso na magtiwala kahit parang wala ng pag-asa. Okay. So, hukay equals brokenness and dependence. Ano kasunod? Sumunod, yung bahay ni Potiphar. Dito, nasubak yung integrity niya. Grabe yung tukso ng asawa ni Potiphar, di ba? O matinding test yon. At hindi lang yon, dito rin nahasa yung kakayahan niya sa management, sa pamamahala. Paano? Through faithful service. Kahit alipin siya, naging katiwala siya. Nag-excel siya sa limited na environment na yon. Hindi dahil ambisyoso siya umakyat. Hindi raw, kundi dahil tapat siya sa kung anong trabaho ang nasa harap niya. Ito yung preparation through excellence in small things. So integrity at husay sa ginagawa mo ngayon, kahit hindi pa yun yung pangarap mo. Okay. Parang paghahanda sa mas malaki. Exactly. Tapos dumating yung ang bilangguan. Ito yung time ng matinding obscurity. Yung pagiging hindi napapansin. Parang kinalimutan ka na ng mundo. Mas matindi pa sa bahay ni Potiphar. Mas mahirap pa. Oo, pero anong ginawa niya? Nagsilbi pa rin siya. Nag-interpret ng panaginip ng mga kasama niya, pero hindi niya pinilit yung paglaya niya. May isang detail sa source mo na interesting. Kahit umasa siyang aalalainin siya, nung cupbearer kay Pharaoh, Yung natulungan niya? oo, nabigo yun. Temporarily, sinasabi sa source parang sinadya ng Diyos na putulin muna yung mga human connections na pwede niyang asahan. Para saan? Para yung pag-asa niya, manatiling nakafocus lang sa kanya, walang ibang backup plan, kumbaga. Wow! Ang tingin nun, yung parang akala mo ito na, tapos hindi pa pala, pero may purpose. Meron. At syempre, ang huli, ang palasyo. Ang point dito, dumating ito sa tamang panahon ng Diyos. Divine timing. Hindi siya nag-apply, hindi siya nag-network. Tinawag lang siya? Tinawag siya ni Pharaoh kasi kailangan yung gift niya. At nung dumating yung opportunity, ready na siya, handang-handa. At yung promotion niya, holistic daw, hindi lang posisyon. May kasamang wisdom, authority, resources, at yung character na nahubog sa mga naunang kwarto. Buo. Ang linaw ng aral ni Joseph, grabe. At ang tanong para sa iyo na nakikinig, kung iisipin mo yung journey mo ngayon, nasa ang kwarto ka kaya? Nasa pit ka ba ng pagsubok? Nasa Potiphar's house stage ba ng integrity test at service? O nasa prison ka ba ng obscurity, ng paghihintay? Importanteng tanong yan. Ang aral ni Joseph, sabi nga sa source, maging tapat ka at mag-excel kung nasaan ka man ngayon. Kasi yan mismo yung paghahanda. Hindi sayang yan. Tama. Hindi sayang. Okay, ang ganda ng framework. Ngayon, balik tayo sa present. Kasi sabi natin kanina, parang may obsession with acceleration tayo ngayon.
Lahat gusto mabilis, mas maaga, mas mataas agad. Oo, instant lahat. Pero may warning nga yung sources mo. Hindi porket mabilis, malalim na. May panganib daw na nagmamarket tayo ng something na hindi pa hinug o pinapalit natin yung crucial na proseso ng preparation para lang sa performance, sa palabas. Dito raw delikado. Oo. At maraming mga pitfalls o patibong itong self-promotion na hindi laging halata agad, pero binabanggit sa sources mo. Siguro, tingnan natin yung ilan sa mga pinakamatindi. Sige, ano yung mga yon? Una, yung tinawag na marupok na relasyon, fragile foundation, at kasama na rin yung premature platforms. Kapag yung pag-angat mo, itinayo lang sa sariling galing, sa connections, sa galing mo mag-PR, madalas daw, barang bahay na gawa sa, toothpicks. Ang rupok nga eh. Kailangan ng walang tigil na effort para i-maintain. At konting ihip lang ng hangin, pagbabago ng trends, opinion ng tao, pwedeng gumuho. May quote nga doon, influence gained too early often becomes influence lost too soon. Mabilis makuha, mabilis din mawala. Oo, kasi kulang sa lalim, kulang sa character na na-develop sana sa proseso. Kontra ito dun sa divine positioning na may matibay na pundasyon ng character. Makes sense. Parang building na minadali. Maganda sa labas pero mahina sa loob. Ano pa? Pangalawa, at medyo sensitive ito, yung pag-agaw ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag tayo na mismo ang bida lagi, tayo ang nagbubuhat ng sariling bangko. Yung ako factor. Oo, parang hindi natin namamalayan, inaagaw na natin yung credit na dapat ay para sa Diyos na siyang nagbigay ng gifts at opportunities. May verse nga sa Proverbs 2:7.2 na binanggit, let another praise you and not your own mouth. May danger sa pagiging masyadong self-focused. At siguro konektado dyan yung pangatlo, yung epekto nito sa kalooban natin. Oo, yun nga. Yung tinatawag na panloob na pagkasira o pagkapagod. Internal corrosion or burnout. Yung constant effort na i-maintain yung image, mag-promote, makipag-compete, nakakapagod sobra. Grabe. Nagdudulot daw ito ng anxiety, ng pride na kailangang protektahan lagi, ng burnout, at ng pagiging performance-driven. Yung feeling na kailangan laging may patunayan, nakakadrain ito spiritually, emotionally, pati professionally. Parang nauubos ka sa loob. Internal corrosion nga raw, kinakalawang ka. Ramdam ko yan. Yung parang laging on ka dapat. Laging may kailangang gawin para mapansin na nakakapagod nga. So, fragile foundation, paggagaw ng glory, internal burnout. Ano pa yung mahalaga? Meron pa, yung patibong ng charm, marketing at politics. Yung paggamit ng personal na pang-akit o karisma para lang makuha ang gusto mo, gaya daw ni Saul. Yung parang charm lang ang puhunan. Oo, o yung pag-create ng image na ang ganda pakinggan pero walang substance, marketing without character. O yung manipulation para makuha ang loyalty ng tao, gaya daw ni Absalom na nagnakaw ng puso ng mga tao. Politics, kumbaga? Yun na. Sabi sa source, ito yung mga near enemies ng tunay na gifting. Mukhang okay, mukhang aangat ka, pero short-lived lang. At madalas may nasasagasaan o may compromise na nangyayari. Hindi sustainable kung walang tunay na character at yung sinasabing divine alignment. Grabe, ang daming potential pitfalls pala ng pagpipilit umangat sa sariling paraan. Nakakatakot din. So, kung ganito kadelikado, ano yung alternative na offer ng sources mo? Pagtunganga na lang? Paghihintay lang? Hindi raw. Importante to. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad o passive. Ang alternative ay isang klase ng active trust o faithful surrender. Active trust. Oo. Ito yung confidence, sabi sa isang source, na yung paghahanda mo sa mga hidden seasons. Sa pit, sa bahay ni Potiphar, sa prison, hindi masasayang. At yung paghihintay mo may kabuluhan at may tamang timing. May isang linya doon na nakakaganda. Kapag binitawan mo ang pangangailangan ng makita, doon ka just through gagawing unmissable ng Diyos. Wow.
Paradox ulit. Oo, yung pasensya at pagtitiwala sa mundong nagmamadali nagiging radical na action. Isang rebellion pangaraw against the culture of speed. At a competitive advantage din. Active trust, faithful surrender. Paano itsura niyan sa totoong buhay? Kasi parang ang hirap lalo na kung pressured ka sa paligid mo. Hindi nga raw ito passive waiting lang, may kasamang action to, pero iba yung motivation at direction. Tingnan natin yung ilang principles based sa sources mo. Una, character muna bago otoridad. Character precedes authority. Ito yung na-mention kanina. Oo, mas pinapahalagahan daw ng Diyos yung subok na karakter, integrity, humility, faithfulness na na-develop sa mga pagsubok bago siya magbigay ng mas malaking platform o responsibilidad, yung pala stage. May verse sa Luke 16:10 na binanggit, faithful in little, faithful in much. God ensures preparation precedes positioning daw. So ang focus dapat, i-develop yung character ngayon. Okay. Invest sa character habang naghihintay. Ano pa? Pangalawa, pagsunod kaysa opportunity, obedience over opportunity. Ang promotion daw na galing sa Diyos, madalas sumusunod yan sa pagsunod mo sa kanyang mga prinsipyo at sa specific na tawag niya sa buhay mo. Hindi sa basta-bastang paghabol sa mga opportunity na mukhang maganda lang sa labas o sikat. Kahit hindi glamorous yung pinapagawa? Kahit hindi, minsan, yung pinapagawa niya parang maliit, hindi napapansin. Pero yun pala ang daan. Ang pagtitiyaga dito ay pag-align sa kanyang divine rhythm. Yung idea sa Ecclesiastes 3 na may tamang panahon sa lahat. So ang tanong, ano ba ang pinapagawa sa'yo ng Diyos ngayon at sinusunod mo ba yon ng tapat? Pagsunod sa proseso, hindi pag-shortcut sa resulta. Okay, paano naman yung surrender part? Paano mo bibitawan yung ambisyon? Ang hirap nun. Dito pumapasok yung prinsipyo ng open hand. Kapag daw sobrang higpit ng hawak natin sa ating mga ambisyon, sa ating mga plano, parang sinasabi natin hindi tayo fully nagtitiwala sa Diyos. Parang kinukontrol natin. Oo, ang pagbitaw yung pag-aalay ng ating mga pangarap at kontrol sa Kanya na parang nakabukas ang palad, nagpapakita ito ng trust at nagbibigay ng space para kumilos siya sa paraang hindi natin inaasahan. May quote pa nga doon from Matthew 16:25. Yung essence, if you try to keep your life, you'll lose it. But if you lose it for His sake, you'll find it. Parang baliktad. Baliktad nga. Sabi sa source, the breakthrough comes not from the clenched fist of human effort, but from the open hand of surrender. Hindi sa pagkuyom, kundi sa pagbitaw. Pagbitaw para makatanggap. Ang lalim. May practical way ba para gawin tong pagbitaw na to? Kasi ang dali sabihin pero... Meron. Nagbigay pa nga ng suggestion sa isang source mo. Isang panalangin ng realignment. Practice ito, pwedeng daily, para ma-shift yung focus mo from self-reliance to divine trust. Ano yung mga steps? May mga parts ito. Una, pag-amin, confession sa Diyos nung mga times na nagpupumilit ka sa sarili mong paraan. Pangalawa, pagpapalaya, release ng mga ambisyon, takot, need for control. Pangatlo, pag-realign ng puso mo sa kanyang will at timing. Pang-apat, pagtanggap, receive, ng kanyang peace at direction para sa araw na yon. At panglima, pasasalamat, gratitude for His faithfulness at sa process. Parang way para isentro ulit ang sarili. Oo, para yung ambisyon mo matransform into faithful stewardship, pamamahala ng tapat sa kung anong meron ka ngayon. Okay, ang ganda ng mga prinsipyo. Character first, obedience over opportunity, open hand, at itong prayer of realignment. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, paano mo ito isasabuhay? Lalo na kung nasa environment ka na puro pressure, puro kompetisyon. May practical steps ba? Marami tayong mahihinuha, basis sa napag-usapan natin at sa sources mo. Halimbawa, una, linangin ang integridad sa pribado. Higit sa image, focus sa kung sino ka pag walang nakikinig. Prioritize character and competence in private. Hayaan mong yung resulta ng work mo ang magsalita, hindi yung hype.
Character over charisma, kumbaga. Tama. Pangalawa, maglingkod bago maghanap ng posisyon. True influence often comes from serving faithfully. Focus muna sa stewardship ng kung anong meron ka ngayon bago maghangad ng status. Service first. Pangatlo, mag-excel kung nasaan ka man ngayon. Ito yung aral ni Joseph. Kahit hindi ka napapansin, kahit hindi yan ang dream job mo, do your best. Training ground mo yan. Embrace your current room. Okay, be faithful where you are. Pang-apat, huwag piliting buksan ang mga pinto. Maging discerning sa timing. May mga pinto na Diyos lang ang magbubukas. Ang paghihintay, hindi yan failure, kundi active alignment. Pigilan yung urge na gawa ng paraan prematurely. Trust the timing. Panlima, sukatin ang tagumpay sa pagsunod, hindi sa palakpak. Ang true validation dapat galing sa pagiging tapat mo sa Diyos, hindi sa dami ng likes o papuri. Measure success by obedience, not applause. Internal validation over external. Yakapin ang mga hidden seasons. Yung mga panahon na parang nasa laylayan ka, hindi ka napapansin, hindi yan setback. Panahon yan ng pagpapalalim ng ugat. Preparation para sa mas matatag na pagtayo. These seasons build foundations. So, may purpose ang obscurity? Meron. At panghuli, magsagawa ng daily surrender. Gawing habit, gamit man yung prayer of realignment o sarili mong paraan na i-release ang kontrol at magtiwala sa Diyos araw-araw. Spiritual discipline ito. Napaka-practical na mga hakbang na yan. So, para i-wrap up natin, nakita natin yung dalawang puwersa, di ba? Sa isang side, yung pressure ng mundo. Promote yourself, gamitin ang charm, marketing, connections, bilis. Oo, push, push, push. Sa kabilang side, yung prinsipyo mula sa sources mo, na ang tunay, matibay, pangmatagalang pag-angat, madalas galing sa mga bagay na hindi laging sikat. Faithfulness sa small things, humility, excellence kahit hindi napapansin, at higit sa lahat, trust sa proseso at timing ng Diyos. Yung quiet faithfulness. At nandyan yung paradox na paulit-ulit natin nakita. Kapag binitawan mo yung desperate na paghahabol sa promotion at recognition, doon ka pa nagiging truly ready at qualified para dito. The moment you release your grip, Yes, you become qualified. tama, at bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, kung totoo yung sinabi sa sources mo na ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan niya para sa next level, para sa promotion, Ang mahalagang tanong na iniiwan nito ay, ano ang mga bagay, mga ambisyon, mga takot, mga sariling diskarte, yung need mo for control or recognition, ano yung kailangan mong bitawan o isurrender ngayon? Para maging yung tipo ng tao na handa na talaga para sa breakthrough o pag-angat na inihahanda niya. This raises an important question for your personal journey. Ano ang kailangan mong i-let go para maging tunay kang handa? Isang malalim na tanong para pagnilayan mo nga naman. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito ng mga material na ito. Sana ay may naiwan itong mahahalagang butil ng kaalaman at inspirasyon para sa iyo. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.